Ano na, bro? Nagulat ako sa'yo. Taas ba? Or ano lang, babaan ko pa. Baba, konti, bro. Ano na bro? Oh! Kumusta? Na-miss ko kayo Mukhang exciting yung topic natin ngayon Oo nga. Ay. Ano ba topic natin? Wait lang, ano mo ng pangalan mo ulit? Nakalimutan ko ng pangalan yun eh, pasensya na. Ako pala si Mr. CDB, Dave Bornea, kahit saan ilagay, sa Gedli pa din. Ako naman si Brent, ang inyong kuya, Gen Z. At ako naman si Jay. Taga Laguna pa rin. Hindi pa rin ako spy. This is Nico. I'm not a spy. And this is, ano na bro. And Dave, ano nga yung topic natin today? Sa mga bros natin, sa mga listeners, yes, sa mga sisters and everything, sa mga nanonood ngayon, malaking bagay itong parang i-share ko na topic kasi ano siya, malaking impact siya sa life ko eh. I'm gonna talk about dancing, kung paano siya naging ano sa akin. Oh, bro. Pwede. Kasi bro, nung bata pa lang ako talaga man, sumasayaw na talaga ako. Pero yung, kung saan ako na-inspire naman, sa lola ko bro. Na sumalangit ako. Sumasayaw ang lola mo? Bro, pag lumalabas ng kwarto, yun yung lola ko bro. Sasayaw kakanta yun. Oh man, out of nowhere. Sample, kumakain ka lang dyan, bigla yan. Ang alaw, gano'n. Ano talaga? Gaganon siya. Tapos nagugulat lang ako. Or kami, mga kapatid ko, tutuwa kami. Parang grabe naman ang energy nitong taong. Na parang gano'n. Ang kulit naman nito. Parang hindi mo siya nakikita ang matanda, man. Alam mo yung gano'n. As in, ang kulit niya, bro. Madalas ko siya sinasabing sumayaw. Tapos with music, naharamdaman ko na yung feeling na, ang sarap palang gumalaw. Nagigets ko siya. Nagigets ko siya. Bakit niya ito ginagawa? Parang ano yun. So ngayon, doon ko na-discover yung connection ko sa music and sa tao. Tapos nung mga nagbibinata na, lagi akong nanonood ng mga dance contest. Bro, pag nanonood ako ng mga dance ko, lagi kong ini-imagine na andun ako sa stage. Sarap pala sa pakiramdam. Humihiyaw yung mga tao. Kaya after nun, crush ka na ng buong campus. Kasi dancer ka eh, mga ganun ka eh. Pero yun nga bro, parang ang dami pala niyang parang parts. Parang isang perk lang yung gusto mo dun. Yun lang yun yung ano. Okay. So parang, wow, ang ganda pala. Napapasaya mo Sino yung maganda? yung mga tao, bro. Yung mga tao, okay, yung mga reaction ng mga tao, ang ganda, ang saya. So ngayon, sabi ko, gusto kong magganyan. Yung nangyayari nun, bro, hindi siya nangyari na parang sumali ako ng mga dance contest. Kasi bro, pumasok ako ng seminaryo. Ikaw? So yung expectation mo, iba yung naging reality. Na gano'n ka? Sa Kristan, gano'n? Magpapari, bro. Paano? Saan galing? Grabe! Saan galing? Bro, amen naman. Buti hindi mo tinuloy. In God's will naman, no? Nakalabas din. Parang parang ano lang eh, parang ano lang siya sa mental hospital. Tapos ayun, nakalabas na rin ako. Hindi, pero nung ano kasi bro, nung habang nasa seminaryo ako bro, hindi mawala-wala sa isip ko na, hindi ko na experience man lang na makapag-perform, makapagsayaw. Yun, Paano ka napasok sa seminaryo? bro, lumalayo tayo sa topic eh. So kung gusto mo naman na ano, Di ba, pwede naman. Panoorin mo sa vlog niya. mag-usap tayo mamaya. Bakit daw seminaryo? Hindi bro, kasi ano din kasi, Paano ko lang na... laking simbahan kasi ako dun. Ayan. Kaya Okay lang yan naman. na-influence. Kayo naman masyado yung judge yun. Pero nung bata din ako bro, gusto ko din talaga magpare. Oo. Tapos nung nandun ako, parang, gusto kong sumayaw. Hindi ko siya magagawa dito, parang ganun. Tapos may one time na kami tinatawag na, ang tawag nun? Basta i-text ko na lang or comment ko na lang sa ano. Pero meron kaming parang program. So lahat ng mga years, lahat ng first year, second, third year, every year, meron kaming parang showcase. Oo, sa school. So meron kaming ginawang ano doon, parang segment na sayaw. Tapos binigay sa akin opportunity na i-choreo yung sayaw. Bro, as in, fired up talaga ako. Shit, ang angas nito. Gusto ko to. So eto bro yun nga, di ba, papare,
mahuli. Paano ka nakalabas? Bro, yung sa seminary? Tapos yung, wait lang, yung tinuturo ko bro, mga hip-hop bro. Hip-hop, tapos, yung what the fuck, mama, yung mga explicit, oh! Ayun yan na, parang, nagawa ko siya. Nagawa ko siya kahit paano. Pero hinahanap ko siya, bro. So, pero hindi naman din yung main na dahilan kung bakit ako lumabas ng seminaryo. Parang, basta, ibang reason din. So, yun nga, nung paglabas ko ng seminary, bro, dun na yung dance troupe. Dun sa kasi pumasok na ako ng co-ed eh. Okay. So, nung pumasok ako ng dance troupe, pogi points yun, man. Kasi, galing seminaryo, sumasayaw. Yung mga dati kung alalahanin nyo lang. So yun bro, sabi ko ang angas pala. Pero yung intention ko naman dun sa pagsasayaw ko, well, bata pa kasi. So the intention was yun nga, parang pa-cool, pa-pogi, pang-attract ng mga chikas, yun. So hindi siya... Inside, talagang sumasabog na sa'yo yung passion. Yeah, bro. Pero nakuha ko lang yung parang yung depth ng purpose ng pagsasayaw ko nitong ano lang, bro. Nitong pandemic. Ito lang. Actually, kasi nung nag-artista na tayo, bro, yung ano na natin. Hindi ako ganong Di ba super lalim? hindi pa. And I mean, hindi pa ako masyadong active na kasi nga artista tayo, walang ganong time. Nung nag-pandemic, bro, nakitaan ko siya ng parang benefits and parang siyang may spiritual healing, bro. Na nung Therapeutic siya. yes, bro, therapeutic siya in a way na hindi lang pala talaga siya like for the art, meron din siyang lalim na healing din sa'yo. Na, bro, yung dance, man, isa din yun sa nakapag-build ng character ko, bro. Because of dance, dyan nag-build up yung confidence ko. Because of dance, dyan parang yung awareness ko, kasi di ba, if you dance, dapat picture perfect. Every angle, dapat maganda tignan. So parang dun yung natutunan na, oo nga pala, no? Even though na hindi ka sumasayaw, i-apply mo pa rin siya sa buhay mo na parang, oo nga, no, dapat picture perfect ka. Kasi why? Nasa ano tayo eh, nasa industriya tayo na public figure eh. So parang, oo nga, no, ang dami kong nakukuhang wisdom, ang dami kong nakukuhang parang style na na-apply mo siya in life, bro. And yun din, yung dance din, bro, na isa din siya sa nagpa-humble sa akin, in a way. Kasi, as a person, kasi bro, oo nga, no, kasi, di ba, pag sinabing dancer or nakikita, oh, galing, oh, ang angas yung gumalay, may yabang to. Di ba, may mga stereotyping ng mga dancer. Character, yung mga dancers. Oo, bro, yung mga, para sa akin, bro, itong mga dancers na to, bro, para sa akin lang, personal opinion ko lang, sila tong mga pinakamalupit, pero pinaka-humble na tao, bro. Meron akong na-encounter na napakagaling. Shoutout kay Kuya sa All-Stars. Ito, isa sa mga idolo ko, pinaka-idol ko. Crazy Vince. Popper siya, bro. Nag-represent. If you guys know Philippine All-Stars. Isa siya doon, man. Legendary crew yan dito sa Pinas. Bro, ilang taon na siya, man. Like, going 40, I think. Pero bro, yung galaw niya, parang bata, man. Tapos meron pa akong, yung dance din, bro, wala sa edad. Wala sa edad, bro. May mga iba't ibang types of dance. Like what you said, yung popping. Yeah. And then meron pang ano ba, yung mga salsa. Yeah. jazz. Bro, yun nga, bro. Actual, ang dami, bro, ang dami. Para siyang it's a taste of culture din eh. Oo. Okay. Na parang, pag ginawa mo tong style na to, you would understand why ginawa tong style na to. And malalaman mo din yung culture kung saan siya nagsimula. Yung history nun. May mga ganun siya, bro. That says Bronx. Yeah, Bronx, yeah. Yan yung mga ganun, bro. So, kung isi-share ko yan isa-isa, mahaba pa. Pero, kumbaga, once na ginawa mo tong style na to, bro, it's like a taste of culture, bro. Ano yung mas nag-resonate talaga sa'yo na type of dance? Meron kaming tinatawag na open style
Open. Pareho ba yun sa freestyle? Yeah, freestyle. Freestyle. Merong tinatawag na hip-hop, merong tinatawag na jazz, merong tinatawag na, ang tawag nito, mga dance sports. Sa akin naman bro, pwede mo siyang ipaghalo. Okay. Oo, parang ganun. It depends on how you feel at gusto mo, paano mo siya i-express. Ako personally bro, doon ako nahihirapan. Ano kasi yan bro, ang dance malawak din kasi yan. There's freestyle and there's choreography. Okay. Oo. So itong choreography na to, ito yung mga classes na pinupuntahan natin. Like yung mga nagtitrend sa video, sa social media, yan yung mga sumasabay ng mga steps. Yan yung mga classes. So sa freestyle naman bro, ano siya, free soul siya. And sa freestyle naman, dito mo sila nakikita naman sa mga events ng mga dance battle, kung saan yung mga Red Bull, I Got Colors na events. Sa choreography bro, dyan ako minsan nahihirapan. Kasi bro, ang maganda naman dito sa choreography bro, pipick up ka ng ng choreography ng ibang tao, ng choreographer. Ngayon, i-adapt mo siya, yung style niya, yung kung paano siya gumalaw, yun yung challenge. Eh minsan kasi bro, ako naman, as a freestyler, na parang hindi ko makapa yung yung galaw niya. Mayroon naman silang tinatawag na be yourself naman din. Kumbaga kung ano yun naman din yung flavor mo, tapos sukunin mo lang yung choreo niya, tapos i-apply mo yung flavor. Pwede naman ganun. Pero sa akin kasi bro, parang just to range lang ng yung parang ang tawag na ito, yung skill ko as a dancer, na parang, kaya kong pick upin yung ganyan, kung paano niya itong pinitik niya ganyan. Parang ganun. Kasi ano din siya bro bro, dance for me is like playing RPG game. Yung mga attributes mo, i-ano mo siya. Kung, for example, for me, malakas ako sa hip-hop. So mataas na yung attributes ko doon. I wanna try naman dito sa ibang So idadagdagan ko naman yun. Gets mo? Para siyang run online or para siyang Ragnarok, kung ano yung mga stat na gusto mo. Para siyang ganun man. Maganda din sa dance din. Meron din siyang, hindi lang siya movement Meron din siyang mental exercise bro. Like the body coordination. Dapat, kung saan to gagalaw, kung gusto mo to igalaw mo. Alam mo yun, utak pa din. Connection. Oo, utak pa din ang connection. Oo. So, Full body talaga. oo bro, as in, for me bro, kaya, Discipline din yung... discipline din bro. Tsaka bro, health-wise bro. Grabe, I mean, malaking tulong niya bro. As in, kayo sumasayot. Ayo, di ba, as one up. Oo, di ba? Bro, gusto ko kayong encouragement. Parang gusto sumayaw ni Bren. Gusto ko ding maramdaman nyo na ano yung mga na-discover ko at na naman na parang, Through dance. wow, oo nga pala, ang laking benefit din pala nito. Sad part lang din sa dance is wala ngang assurance na the money. Pero merong biniyayaan bro na nabibigyan ng opportunity. Like, ito, gusto ko i-share, isa sa mga naging inspiration ko din na ngayon, isa siya sa mga head choreographer and ng isang head director na din ng isang malaking grupo na sa music industry which is SB19 bro. Si JJ. Bro, si JJ bro, yung ginagawa lang nun, choreography lang, puro sayaw-sayaw lang. I mean, kung nasan naman siya ngayon bro. Yeah. Tignan mo siya ang ginagawa niya. As in, like, wow, inspiring. Meron din palang nangyayari sa'yo. Diba? Gento. Pero hindi naman, yun nga, pero hindi, that guy, Gento. Tapos yun bro, na parang, meron din palang biniyayaan. Pero yun nga bro, ako naman bro, intentionally, I'm not expecting sa kung ano mang like may mangyayari sa akin or malaking pera. Bro, ang sa akin bro, yung intention ko lang dyan bro, malaling na dahilan lang which the spiritual side lang din talaga. Yung healing niya, yung ano niya. I can imagine myself bro, na kahit tumanda ako bro,
sumasayaw ka pa rin ako, bro. Tsaka libre ang sayaw. Yes, man. Yes. Hindi mo kailangan gumastos para sa passion mo. Yeah, yeah. And if we're gonna go back to your kwento about your lola, na pagkagising niya pala or paglabas niya pala sa kwarto niya, di ba sumasayaw ka siya? Oh, bro. Encouragement dun for her. Yeah, bro. Ganun din. Nag-resonate sa'yo yung bro. yung energy na... Yes, sir. Yes, sir. Nung nakita mo nga siya, bro, nakikita mo yung parang the gratitudeness. I'm sure she looks happy nung time na yun. Yeah. Sobra, man. Pag nakita niyo yun, Tsaka ngayon, proud siya sa'yo for sure. sana, lola. Actually, nandito siya ngayon. Huwag kang gagana. Ayan. Nakikita ko siya. Yung iba, nagko-connect sa pagsasayaw kahit walang sinasabi. Bro, yan din yung magic, bro, sa dance, bro. Bro, subukan yung pumunta lang. I mean, witness nyo lang. Kasi bro, eto din, bro. Marami na rin kasing, like, itong few months ago, umattend ako ng Red Bull competition, bro. Bro, ang daming mga influencers. Red Bull is freestyle or... Open style siya, bro. Battle. So, ngayon, bro, ang daming mga influencers pumupunta. So, kumbaga yung dance community ngayon, bro, lumalaki na. Subukan yung pumunta, bro. As in, para ma-witness nyo lang. Like, yung mga, napanood nyo na ba Step Up? Bro, yung sa Step Up, bro, kung ano, di ba, pag, ano ba naman yun? Napaka naman nito, napaka parang choreograph naman, nangyayari ba to sa parang, uy, biglang may sumasayaw dito Bro, nangyayari siya. As in, magical siya, bro. As in, bro, hindi siya kino-choreograph. As in, connection lang talaga, bro. Like, example, etong dalawang lalaki na to, akala mo, pinractice nila yan. Hindi, bro. As in, connection lang talaga. As in, nagka-connect talaga through dance, bro. I mean, meron nga akong experience nga, bro, eh. Bro, may close ako sa isa sa mga taga-dance community, bro. Nagkikita lang kami pag may mga event. Pero never pa kami, like, ito, nag-uusap tayo, like, ganyan. Bro, nagkikita lang kami sa sayaw. Pero pag sumasayaw kami, akala namin, parang araw-araw kami nagkikita. Ganun yung feeling, bro. Pag sumayaw kayo, kinikilig ako, parang, angas nun. Ganun, men. So, parang iba ang yung tawag niya, yung magic ng dance talaga, bro. Subukan nyo, men. Ako, gusto ko yung i-invite ng mga ganun. Pag may mga... Tara na! Sige guys, abangan nyo kami, ha. Samahan nyo kami doon! Hindi, pero kaka-proud si Dave, no? Grabe. Oh, tuloy-tuloy yung... Tuloy-tuloy, bro. You know, when you talk about dance, yung sparks, ganun. Iba yung energy niya eh. Nung starstruck natin, kay Sir Douglas Nieras, di ba? Ibang dance naman yun, di ba, nandyan. Tsaka yung ngayon, tinuloy-tuloy talaga ni Dave. No? Before, wala pa talaga eh. Wala akong nakikita na, hindi ko makikita na Mga dance class, sumasayaw si Dave. Pero nung tinuloy-tuloy niya, Nagturo ka sabi na ko, rin, di ba? Boom! Yeah. Tinuruan ako ni Dave nung minsan. Pandemic yun. Pandemic time. No? Bro, sumasayaw kami sa harap ng webcam or sa camera. Oo, bro. In-invite ko, bro, nung pandemic kasi, bro. Class siya. Ang story kasi niyan, di ba nung pandemic, nakapag-move on na bang lahat ng mga tao sa pandemic? I'll just be honest and maging bukas lang din ako. Kasi parang isa din to sa mga naging coping mechanism at parang isa sa mga nakapag-angat sa akin. Like, kasi bro, grabe yung battle nung pandemic, di ba? Mentally, man. So ngayon, kami mga magtutropa, bro. Hindi bro, magkita-kita tayo bro. Gawa tayo ng something. Create tayo ng something na magkukulong tayo, productive tayo. So kami, nag-set kami ng online class. Online kasi ito, invite ko to si Jay. So ngayon, ang daming estudyante, di ba? Webcam. Parang webinar. Webinar bro. Discarded talaga kami na bro. So guys, eto yung guys. Di ko alam bro, minsan din, yun nga, tuloy-tuloy na, di ba? Tapos andun na yung mga kasama mo, hype-hype. Pero bro, yung di na namin namamalayan na yung internet namin, di na stable. Alam mo ganun? Tapos hindi ko na din alam na pag check namin silang lahat, tangin na, nakukuha ba na nila talaga? May kwento, may kwento ko. Minsan tuturo, steps, first steps. Ganyan, bam, 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 bam. Yung papagawa ng Dave, okay, Jay, ikaw. Jay!
Kasi meron kasing like, pagbibigyan lahat-lahat na isa-isa. Tapos si Jay, tapos continue. Ang dami namin doon. Di ba knowing Jay, hindi naman na... Sumasayaw ako sa harap ng Sabi ko, oh Dave, hanggang doon lang, hindi ko na alam. Sabi ko, Bro, dito na ako, bro. grabe pala talaga yung pandemic. No? Iba napasayaw ako sa harap ng webcam. sabi ko, si Dave lang nagpasayaw sa akin ito. Bro, never ko gagawin yun. Pero, pag may physical dance, si Dave na workshop, bro, punta tayo syempre. Oo, bro, punta kayo. Pero bigla lang pumasok sa naalala ko yun. Sabi ko, grabe yung pandemic na yun, no? Pandemic, bro. Lahat nagagawa natin. Yeah. Grabe kasi yung takot nun kung, di ba, especially nung first few months, yung COVID ba nun, airborne, talagang sinunod natin lahat ng mga Quarantine. tayo sa ganitong dance. Sasayaw sa harap ng webcam. Man. Ang dami naming nun, bro. As in, nung pandemic, bro, amen, parang hindi ko siya ganong naramdamang mahirap. Nag-enjoy ako. Oo, nag-enjoy ako. Doon, nabuhay din ako doon sa online class, man. Yeah. Oo, bro. Siyempre. Naano ako doon. Safe din ako doon. Tsaka, yun nga. Ano kaya pwede mo sabihin sa mga gustong sumayaw pero hindi nila alam kung paano mag-start ko or hindi sila sanay sumayaw, wala silang idea, ganyan. Download kayo ng TikTok. Isa yan. Bro, totoo Tsaka yan. yung mga nahihiya. Totoo yan. Mga nahihiya bro. magsayaw. Marami akong nakikilalang dati. Pag nagsumayaw siya, kailangan yun. Pero ngayon, ang galing. Hindi siya umaattend ng class. Hindi siya umaattend ng Ang influence lang niya, bro, TikTok, man. Di ba? Yung mga viral dance, ginagawa niya. Ginagawa hanggang humahasa siya. Kaya ang laking bagay. Actually, bro, TikTok din, nagpalakas ng dance community ngayon. Nauso yung gagawa ng choreo. Dance trend, dance craze. Oo, bro, kinakatuwa na parang, bro, kung gugustuhin mo talaga. Oo, tsaka bro, pag niyakap mo yung dance din talaga, bro, iba ang build ng character mo, bro. Ibang tikas mo. Dave, what do you look forward sa pagsayaw? Gusto mo pang gawin? Bro, gusto kong mag-Magic Mike sa Vegas. Ay, joke lang. Baka sampalin ako ng jowa ko. Hindi, bro, pero isa din yan sa mga parang samaw. Angas yun, angas na. Gusto ko siyang matry din, bro, actually. Ako, kahit hindi ako dancer, pero gusto kong maka-showdown si Chris Brown. Ang humble ni Dave. Hindi, kahit hindi ako dancer. Hindi ako dancer, nasasayaw bigla. Sayaw nga, sayaw. Yung mga hindi dancer. Ito na lang, sampulan mo muna yung tinuro sa'yo. Bruno Mars yun, man! May pandemic. Oo. So yun, bro, sa dance, bro, sa tanong mo, I don't know, bro. Sa akin lang naman din, kung saan man ako, ihatid ng sayaw ko. Go with the flow. With the flow lang ako. Kasi naman, bro, kailangan din nating balansehin din eh. Kasi ako, natanggap ko naman din na parang hindi ka talaga mabubuhay sa dance. Kaya ikaw, gagawa ka din ng ibang paraan para buhayin mo yung dance. Gets mo? Masustain. Parang sa atin, sa industry, sa show business, kailangan mo din, di ba? Hindi mo siya stable. Yeah. So, kailangan mo gumawa ng ibang outlet para masuportahan mo yung, Yung passion na yun. Yeah. Malaki na nakita ng mo. Pero bro, ano siya, for me, masasabi ko, life is like dancing lang talaga. Sayawan mo lang ang buhay, bro. Kasi once you dance, bro, you're living at the moment. May huli akong tanong. Anong message mo sa mga aspiring dancers? Ako, bro, just keep on dancing. Enjoy nyo yan. Ilawan mo lahat ng mga tao through your dance. Yun lang yun. And then, from that, mararamdaman mo na, sarap palang sumayaw kasi para kang ilaw. Para siyang emotional, parang meter sa lahat ng mga tao. Like, parang, may ganun siya. Pag nakita mo sila, kinikilig ka din. Saka importante ba yung pag nagalingan ka sa sayaw, babatuhan mo sapatos?
Isa din yan sa mga parang ano na din siya culture. Oh bro, may Sabihin, sapatos or cup. Parang hats off. Meron ako napapanood bago ngayon, yung mga gumaganong ganun. Oh bro. Merong language sa dance, bro. Okay. Oh, meron ng ganun. So yun siya, bro. Kita-kits tayo sa dance floor, bro. Sayo-sayo tayo sa Oo naman. Gusto mo sayawan kita ngayon eh. Please me, baby. Please me, baby. Naalala mo ba yun? Alam pala yun. Oh, Dave, hanggang dyan lang. Agad yun na. Kasi bro, di na namin namamalayan na unstable din pala yung internet namin noon, bro. So lag din, yun nun. Saya nun. Thank you, bro. Na-appreciate you. At saka bro, hindi, naging masaya talaga yung pandemic ko noon dahil dun. Parang isa party na yun ng buhay ko na-experience ko yun. Sumayaw ka sa harap ng webcam. Sumayaw sa harap ng webcam. Ilan kayo doon? Dami mga... Ano na to? 20 yata? 20. Oo, 20 mahigit to. Pero yun mo, 19 ang nanonood sa akin doon. Ang balit Thank you, na, Dave. ang balit na. Thank you sa walkthrough mo sa dancing ano. Yeah, maraming salamat po sa makikinig ng aming podcast episode for today. Yeah. Yes. Again, It's your boy, Mr. CDB, Dave Bornea. Kahit saan nilagay, sa gilid pa din. sa ako naman, si Brent, ang inyong kuya, Gen Z. And I'm JR Silya na taga Laguna pa rin. This is your non-spy friend. This is Nikki Ko. And abangan nyo kami sa next Bangkaan episode namin. This is Ano Na Bro! Nice one, bro. Sayaw. Oo.